ngayon ay maaraw. Magandang panahon, medyo mainit. Ayan. So palabas na tayo ng Maligaya Drive. Dito na tayo sa Megarina Highway. Tapos paliko tayo ng Belpas. Yan, so medyo traffic lang. So napapansin mo, nabakbak na naman yung spalto rito. Ayan. Nabak na naman. Oh, di ba? Ilang ulan lang yung nakalipas. Kakaspalto lang yan ha, nakaraang taon. Buwan lang yung lumipas, bakbak na naman. Ngayon biyahe tayo Raon. So, traffic dito kasi kaliwat kanan dito ginagawa na lang terminal. Yan, sa hintuan nila yan, sasakay nagbababa. Sa kabila jeep, sa kabila bus, tas yung gitna open, pero pag bumalagbag na yung bus, hindi ka na makakalusot. Alright, so Belpas tayo, paliko na tayo ng Mindanao Avenue Extension. Dito naman pwede kang kumanan dito kahit naka-red. Wala naman nakalagay dito na no right on red. Yan. So padaanin na natin itong Fortuner. Good morning. Yan. Pag-usapan natin itong X-Max, kung bakit X-Max ang napili kong motor. Kasi iba, sinasabi, ba't yan? Bakit hindi pa yung 400cc para nakakapasok ka ng expressway? Bakit ba? X-Max talaga ang gusto ko kung hindi ito yung binili ko. Baka hanggang ngayon hindi pa ako nakakatulog. Ito gusto ko, wala akong pakialam sa expressway. Actually, naglo-long ride nga ako. Nakakarating naman ako po sa pupuntahan ko, kahit naman na hindi ako sa expressway dumaan. Ito yung X-Max natin, no? After magti 3 years na to sa September. Meron na siyang 33,896 kilometers na tinatakbo. Ano pa ba? So, ang handling nito okay pa din, malakas pa rin umatak. Ang gusto ko dito kasi pag overtake ka, so malakas siya, tsaka hindi ka bibitinin, gusto mo sumingit. So, hindi siya ganun kabilis kasi hindi naman talaga to ginawa pang karera. Maganda lang to maganda siya pang long drive. Meron din bilis, tumatakbo rin to ng 145 to 150 kilometers, pero hindi ko siya naaabot kadalasan 120 lang, 100-120 kapag maluwag at long drive. Okay na ako doon.
Daming motor, no? Kung mapapansin mo, halos puro motor, walang kotse. So, walang mga 4 wheels to. Halos walang 4 wheels ngayon. Or dahil naunahan namin yung mga 4 wheels. Ayan, nabigay na sila. North Fairview na tayo, no? So, yun. So nga pala, napag-usapan natin tong X-Max na halos magtatatlong taon na. Ano na ba ang nabago rito? Actually, itong X-Max natin, magtatatlong taon na, all stock pa din to, no? So, ang hindi ko lang sinunod dito, yung tire pressure. Medyo nilambutan natin ng konti kasi lubak-lubak yung lugar na. Pag nagla-long drive tayo, papuntang probinsya, lubak-lubak. Pag lalo na yung harapan, hindi natin sinunod yung tamang pressure dyan kasi masisira yung ano natin, ball race. Lalo pag napadaan tayo sa lubak. Mas magandang malambot ng konti para pati yung gulong sumasalo siya ng impact. Hindi lang shock. Yan, mapapansin nyo, maganda pa rin yung kanyang hatak. So, nung 20,000 to, nagpalit tayo ng belt. Oo nga pala, nagpalit na rin tayo ng battery ng remote. Tsaka battery nitong motor. Kasi nung nag-rides ako ng Bicol, inabutan tayo ng pagkaloobat nito sa may Ligaw, Albay. Yun, pagkain ko ng Jollibee. Tapos pagbalik ko, ayaw na mag-start. Sakto pang linggo. Buti na lang merong bukas na Yamaha doon sa may Yamaha Ligaw. Nakabili tayo ng battery. So, Yuasa, no? Nakuha natin siya ng 3,800. So, yun, napalitan natin ng battery, belt. Sa belt ng 20,000, no? Pero yung 20,000 niya na belt, almost goods pa yun, eh. So, sa ngayon gagawin natin 30,000 bago natin siya palitan. Ayan. Belt, nagpalit na tayo sa air filter. 3 times na tayo nagpapalit ng air filter neto. So, every 8,000 naglilinis tayo pang gilid. Yan. Every 1,500 tayo nagpapalit ng change oil. Tapos ngayon ay every 2,500 tayo nag-change oil. Ayun. So, gulong. Siyempre, napupudpud ang gulong. At 14,000 napudpud na yung likuran natin, yung stock. Tapos yung harapan naman, sa 20,000 yata siya napudpud, mga 22,000 pinalitan na natin. So nakakadalawa na tayo sa harap, pangatlo na yung likod natin. Nagulong, dust brake, isang palit pa lang tayo ng brake. Tapos FI cleaning, isang beses, yan, nagpa-FI na tayo. Isang beses, tapos throttle body, wala pa. Kasi wala namang delay or wala namang kung anong nararamdaman kakaiba dito. Spark plug, nagpalit na tayo. Maglo-long drive tayo ng Leyte, Summer Leyte. So pinalitan na natin ng bagong spark plug tsaka bagong belt para wala tayong iniisip-isip. Yan. So andito na tayo sa NCBA, North Fairview.
So, yun ang mga napalitan natin. So, ngayon, all in all, height, spring, stock pa rin to lahat. Wala tayong binago sa isura na ito. So, nagpalit tayo ng side mirror na medyo mababa. Pero malaki pa rin. Binabaan lang natin. Yung windshield niya, ganun pa rin, stock pa rin. So, mahilig kasi tayo mag long ride kaya hindi tayo mahilig makalikot ng motor. Kaya stay stock lang tayo. Panggilid nito, stock pa din. Yun. So ngayon, goods na goods pa rin itong motor na to. Papalag pa to kahit ikutin natin ang buong Pilipinas. Mga pala, no, fuel consumption nito. Nung una, sa long drive, sinest ko to, sinukat natin. Ang fuel consumption nyo, nung unang kuha natin, ay nasa 38 kilometers per liter sa long drive. Tapos mga 30 or 32 kilometers per liter naman sa city. Ngayon, yung huling long drive ko, sinukat ko, nasa 36 siya. Bumaba siguro dahil siguro nagbago na yung mga bola natin. Ayan. Medyo tumaas na ng konti yung kain niya. 36 kilometers per liter. Siya ngayon sa long drive. Ayun. Huwag na tayong magsingit-singit. 36 kilometers sa long drive, so hindi na masama, no? Actually, pagka nagpo-full tank nga ako nito, simula rito, North Fairview, sunod na pakarga ko ng gas nito sa ano na, sa Tara, Sipukot na, Camarines Sur na siya. Pero meron pang tirang 1 bar, tapos pag nagkarga tayo ng gas, ang makakarga natin nasa 9.5 liters. Gagawin ko tong full tank nito, aabot to ng Albay. So dahil 1 bar, hindi natin sinasagad. Pag tungtong ng 1 bar, kinakargahan ulit natin ang full tank. Abot na yan hanggang hanggang doon sa Matnog, yung dalawang, may tira pa siguro na kalahati. Kasi pagkakaalam ko nung nag-summer Leyte ako, nakatatlong tatlong karga. Tatlong karga ng gas. Ayan, so all in all, hanggang ngayon, goods na goods pa rin itong ating X-Max. So wala tayong binago sa height netong X-Max natin. Height ko, 5'6", 5'5 to 5'6". So nung una, nahihirapan ako dito dahil galing nga tayo sa maliit na motor. Mabigat to, mahaba at saka malaki. So kapag mag-U-turn to, kailangan mo ng malaking welo or malaking space para makaikot ka. Yung pag mo, yung pag welta mo, kailangan mo ng malaking space. Hindi pwedeng manggagali ka sa gitna tapos mag-u-turn ka pa kabila, hindi kaya. Dapat doon ka sa kabilang gilid manggagaling. Yun, medyo traffic. Excuse me. Traffic tayo rito. Kasi itong lugar na to, medyo masikip pa dito yung kalsada. Pero pag lagpas natin dyan sa may Pure Gold or sa may Don Jose, yan na magsisimula yung malapad na kalsada. At yung may guhit na blue para sa mga motorcycle lane. Yan. Dito medyo pwede pa tayo rito, pero ang Commonwealth meron tong speed limit.
na 60 kilometers per hour lang ang takbuhan. Ganyan. No, wag ka magusok. Yan, dito meron ditong pedestrian. Kapag may huminto ng sasakyan dyan, huwag ka nang tumuloy. Yan. Automatic na yan kapag may nahinto dyan, may tatawid. Kaya kung motor ka, huwag mo nang babalaking pang sumingit-singit. Huminto ka na lang din, pagbigyan mo yung mga tatawid. Oops. Ito na yung Don Jose. Sa kabilang Doña Carmen. So dito magsisimula yung malapad na kalsada. Actually, itong lugar na to, pag malakas ang ulan, bumabaha rito. Parang natatandaan ko yung nakaraang taon, yung bagyong malakas. Ito, baha to, wala makadaan. Pati doon sa baba, sa may bandang KFC. Baha din doon. Magpalipas muna tayo ng mga 2 oras bago humupa. So, dito na tayo sa Commonwealth. Nagsisimula na yung malapad na daan. So, makikita mo na rin dito yung guhit na blue. Yan yung motorcycle lane. Kung papansinin mo, yung guhit sa kabila, straight, walang putol-putol. So pagkakaalam ko, ano tayo lumabas dyan. Pero pag ganito namang yun, nakikita mo naman, barado yung motorcycle lane dito sa may mga overpass. Ginagawa nilang terminal. Ayan, diba? Ayan. So pag bumalagbag na sila dyan, wala na matadaanan ng motor sa motorcycle lane. Kaya napipilitan silang lumabas. Napipilitan silang gamitin yung sa kabila. Yan. So, yan. Mauusok. So, ito na tayo sa may ginagawang MRT na ito. Anong terminal ito? Manggahan. Yan. Manggahan na tayo. Meron pa yun dito isang overpass. Gagawin na namang terminal ito ng mga PUJ o PUB. Yan, open yung overpass dyan na rito, motorcycle lane. Yan, Pero yung mga motor, parang ayaw nilang dumaan dito sa motorcycle lane. Sila rumarat-rat sa may labas doon sa mga way ng mga tulad na ito. Yan, ang bus mausok. Grabe yung usok, Pero may nakita ako sa sa social media na nakuhaan ng isang netizen yung yung sasakyan na sobrang usok. Nireport sa LTO. Inisyon agad. Show cause order ka agad. Medyo maraming sasakyan ngayon. Yan, isa sa nakakapagpa-traffic yung ganyan, yung umabalagbag. Dito na tayo sa may Commonwealth. Approaching tayo ng Don Antonio. Affected din naman yung mga motor pag mabagal yung galaw ng ng sasakyan.
nagdi-deliver dito ng gas. Uy! Bugbog daw, bugbog. Kung emergency, dapat tumutunog. Ano pala yung Hagad. Bakit ba tinawag na dati ang HPG na Hagad? Talagang masigap talaga yung kalsada ngayon. Yun o, pansin mo, bagal ng galaw. Yan, so ang daming nasakyan, ang daming motor, bagal ng galaw. Ito nga pala, isa dito sa medyo mataas to sa X-Max. Mabigat nga kaya kung tutukod ka, dapat lagi ka alalay ang tukod ko rito, lagi isang paa lang sa kaliwa. Babangga pa ako sa likuran ko sa sobrang bagal. Grabe ang sikip dito sa sa pababa ng Tandang Sora. Ang busi na padaan yung mga boy. Tama may mga motor ayaw nila padaanin. Ayun, may mga papasok ng Luzon. Ayun, nagkakabarahan yung mga galing doon sa kabila ng mga jeep. Hindi naman sila papasok ng Luzon Ave. Kasi mga paliko ng Luzon Ave, yun, nagkakaroon sila ng pagbabara.
Ito yung central ng ano, ng INC. Traffic talaga, papunta sa may ano, Pilcoa. Grabe, parang walang galaw yung mga sasakyan. Pasok namin. Pataanin mo na yan. Yun, so dito, okay, dito yung daan. Kahit pa paano, mapalo naman 50 yung takbo natin eh. Pero dahil sa yan, barado ulit. Tamang 30 lang. Tamang 30-20 lang tayo rito. Tapat ng HSBC. Yung camera ang gamit ko pala rito, ano, DJI, ano, Osmo 360. So meron din naman tayong action cam dito sa helmet natin. Ayan. Pagka bumabiyahe tayo sa malalayo. Kaya na lahat yan. Makukuha na lahat ng paligid natin dito. Isa yan sa ano eh, yung U-turn dyan, tapos may papasok sa Techno Hub. Isa yan sa nakakapagpabagal ng galaw. Yung mga pumapasok dyan sa Techno Hub, tapos nanggagaling dito sa may U-turn galing sa kabilang side. Traffic talaga. So, tis-tis lang tayo rito. Mahabang pasensya. So, huwag na tayong maglikot sa pwesto natin. So dito hindi natin ma-maintain yung pagpesto natin dito sa may motorcycle lane. Dahil pagdating dyan sa may Pilcoa, ginawa niya lang maraming humihinto dyan sa may terminal ng sa may waiting shed ng Pilcoa. So mabablock nila itong daanan natin ng motorcycle lane. So kung kaya natin lumabas sa kaliwa, labas na tayo. Yan. So napapansin mo lahat ng motor kaiwas dito sa lane na to. Yan. Nabablock kasi nila rito eh. Tapos balik tayo ulit dito. Doon na yung motorcycle lane sa kabila. Sa gitna na pala siya nilagay. Yan, sa taas ng overpass. Yun dapat ang pwestuhan ng mga motor. Okay, ito sa motorcycle lane.
Pasok na tayo ng elliptical, dahan-dahan. Okay. Hindi tayo. Yung pasok natin ay Quezon Avenue. So ang susunod na ano rito na pasukan ay ano, Visayas Avenue. Tapos sunod ay North Ave, then Quezon Avenue. So Quezon Avenue tayo dadaan. So traffic din ng elliptical. Siya pala yung nagtitit-tit-tit itong motor na ito. Hindi rin maganda yung daan dito sa may elliptical road. Lubak-lubak din dito. Ano? Init. Tamo yung jersey natin, ano na to, air cool. Pero init pa din. Grabe no, ang lapit lang napupuntahan natin. Pero ang tagal natin makarating. Lapit lang ng Quezon Ave. Ilang hakbang lang yan galing sa Commonwealth. Pero grabe, ang tagal. Yeah. Yan, so dito pala talaga sa may Quezon Avenue yung barado. Ayan o. Kaya mabagal yung galaw ng mga sasakyan. Sama ka sa pag-unlad. Entrada ng Quezon Avenue. What the? Init pag mabagal yung takbo mo, grabe ang init sa katawan. Kaya pag ganitong traffic, hinarog tayo rito mga nagmumotor eh. Grabing init. Dito naman okay lang kasi mapuno naman. So pailalim na tayo ng ano ng Quezon Avenue, ilalim EDSA. So
So, bakit ba X-Max ang napili ko? Kasi before, galing ako na NMAX. Nasarapan ako sa pagdadrive sa automatic. Kasi bago ako mag-NMAX, naka-ano tayo, Raider R150. Ito yung second generation na Raider. Second gen Raider yung gamit natin nun. Then after siguro mga 12 years sa atin yung Raider na yun. Nagpalit tayo NMAX. Doon naramdaman ko sa NMAX yung sarap ng pagra-rides, no? Kasi automatic, tsaka para ka lang naman nakaupo habang nagmamaneho. Habang pinagmamasdan mo yung yung kagandahan ng paligid, lalo sa mga long drive. Tumatakbo naman tayo ron ng 110, 120. Kayang-kaya naman sa NMAX version 2. Pero after 3 years, naisipan ko nang magpalit ng X-Max 300. Isa pa sa nagustuhan ko dyan ay malaki yung compartment. No? Hindi mo na kailangan pa mag-bag. Kahit magdala ka ng mga tools. Tools, tas mga damit mo pang 1 week, kasyang-kasya sa compartment mo, malaki. So wala kang gamit-gamit na backpack, hindi mo kailangan mag-backpack. Isa pa yun, pag naka-backpack ka, nakakangawit sa likod, papawisan din yung likod mo masyado. Kung mabigat yung backpack mo, nakakangawit talaga yun sa balikat. Tapos nata-traffic ka ba? Hala na. Hindi ka tulad dito sa X-Max. Wala ka nang iniisip na ikakambyo. Yan. Galing ako sa Raider 150. Galing tayo sa Raider 150. Wala ka nang isip-isipin pang kakambyo-kambyo. Malaki compartment, no need sa backpack, no need ng top box. Mas meron din tong map, yung Garmin. Yan, kukunik mo nga lang sa cellphone mo. Meron siyang Garmin Street Cross Maps. Lalay na tayo rito, mga ganyan. Red na dumiretso pa. Napapansin nyo, stock pa din tong natin, visor. Pero parang gusto ko na siyang palitan kasi pagka nakakabit yung action camera, ito lang makikita mo kapag puno na siya ng dumi, sobrang labo na makikita mo. Kaya bala ko siyang babaan na ganyan dito hanggang dito, yan. Para pag nagkabit tayo ng action, malinaw pa rin yung harap na makikita. So, yan. Kaya sunod pa rin tayo. Si Goya, Isa sa mga gandang sakyan yan. Makina yan, matibay din
Mapansin nyo, pitik-pitik lang yung gas ko rito. Eh sabi bigat dahil mabigat tong X-Max. Pag binaba mo yung gas, matagal siya bumagal. Ayun o. Tagal niya bumagal. Gas mo ron, Lods. Right, Fisher Mall na tayo. Ito yung ano, sa naman yung Roosevelt. Medyo maluwag dito ah. Last plate kuya. Pumasok ka, IP1. Doon, hindi na tayo sa Araneta. Pailalim tayo. Grabe, pinapawisan ng pet ko. Init oh. Umulan tumamayang hapon. Santo Domingo na tayo mga idol. Yan. Nakakaano yan mga ganyan pampasaherong sasakyan. Kasunod pa rin tayo pero going to Banawe na tayo. Uy! Pinagbabawal na technique yun, Lods. Ba't di ka magsagang maghintay? Basta ikakat mo yung mga nasa kaliwa mo.
kanan yan. Tanong. Umiipit yan sa kanan. Actually, hindi naman sasakyan ng problema. Ang problema yung mga driver. Tapong po. Galit pa yung bus kasi hindi ko siya. Yung bus. So, palating na tayo sa malapit na tayo sa katapusan na itong Quezon Avenue. Ito sa may Welcome Rotonda. Right turner, then so that's free. No right on red signal. So hindi tayo dumaan ng Spania. Tayo dadaan sa may Florentino Street. Kaliwa tayo dito. Mas malawag kasi dito eh. Walang ganong nasakyan na dumadaan, mga pampasahero nasakyan. Lahat nasa Spanya.
Yung signal niya pakaliwa, pakanan, pero sa kaliwa sa lumigo. Cruise. So, stoplight ng Masayada. 20 seconds. Ito may hamster rito. Dapat lagyan na lang guhit. Sa gabi kasi medyo madilim, so hindi mapapansin yung hamster dahil maitim. Sigurado lilipad yung lilipad yung hindi niya nakakaalam dyan. Actually, crossing naman talaga siya. Kailangan naman talagang mag-slow down. Yan ang mga habol yan, boy. Tapos sa dulong sa dulong kalye. Kakaliwa na tayo ron. Dito. Pabalik tayo ng Spanya. So, dito na tayo sa may Spania UST traffic. Kung meron bang welga? Oh? Actually, bihira atang ganito rito. Dito pa lang sa may nila, barado na kawad. Wow, Thai 999. Taga Thailand to, lods oh.
Bakit traffic sa tapat ng UST? Mas yung kabilang side lang dumadaan, no? Doon tayo sa building. Mainit doon, Lods. Traffic doon. Ay, may ginagawa yung mga ano. Oh, may repair ba? May repair na ano? Nire-repair na kalsada. Yan, wawalis. May tawag dyan sa gitna. Well, so dito na tayo sa dulo. Pagliko natin dito sa kaliwa, Quezon Boulevard na to. So, malapit na tayo sa Raon. So ito, may spot dito na sobrang lubak. So ito tayo dadaan sa spot na to. Ito medyo patay. Yan. Tapos dito diretso lang natin to. Saka na tayo bumuko. Dito na taas. Yan. Diba? Masakit sa mags yung ano ron, lubak. Yung ano, yung daanan ng tubig.
So, roon na to. Pasok na lang tayo sa loob. Signal na tayo dito. Pasok tayo sa Paterno Street. Diyan yung mga paggawaan ng salamin. Makikita mo dyan. Kaliwat kanan yung paggawaan dyan ng salamin. Alright, so yan. Sa Miss, so yan, no? Mga paggawaan ng salamin dito. Kaliwat kanan. Tapos dun sa may pangalawang street naman, mga electronics. So after 1 hour yata tayo may tumakbo. Pasok tayo Trinidad. Yeah. So, andito na tayo sa Roon. Pwede na tayong pumasok dyan. Kakano na lang tayo.